Sunod! Eto na! Nako po, mga kababayan. Ano nga ba ito? Ay, hindi ko rin po alam. So ito po mga kababayan ang sunod. Comelec. Nako, ano nga ba ang Comelec? Mga kababayan, tanungin ko kayo. Kapag usaping Comelec, ano ang pumapasok sa isipan ninyo? Kapag Comelec, ang pag-uusapan, ano ang pumapasok sa isipan ninyo? Di ba si Chis Escudero? Kapag Comelec, ang papasok sa isipan, eleksyon. Si Chis Escudero. Di ba? Ngayon, mga kababayan, ito po, according dito, mga kababayan, nakarating sa akin ngayong balita, kakapasok lang. From Billionaire News. Ano nga ba ito? Nako! Good luck kay Kiso talaga, mga kababayan. Si Kiso ngayon nanginginig na. Si Kiso nanginginig na. Bakit? Eto na ang Comelec. Bilang ang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senate President Chis Escudero sa hihimayin ng Commission on Election. Patay! Kaugnay sa mga natanggap na campaign contributions itong nagdaang Your Voice 2025. Hala! Nagbabalik si Joash Malimbag. Nako, patay! Iniimbestigahan na ng Commission on Elections ang Statement of Contributions and Expenditures ng mga naging kandidato sa mga nakaraang eleksyon. Nako, mga kababayan, ano nga ba ang iniimbestigahan ng Comelec? Ito daw pong 30 million na donasyon kay Chis Escudero mula sa ano tawag dito? Construction company na ibinigay sa kanya na meron pala itong proyekto mula sa gobyerno. Naku po, patay ka keso. Alam nyo mga kababayan, ang sabi ng Comelec, mamaya ipanood ko sa inyo. Galing mismo to sa Comelec Hindi natin to gawa-gawa. Ito Ang pa. balita na tumanggap si Senate President Chis Escudero ng 30 million pesos worth of campaign donations mula sa kaibigan at kababayan niyang si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang nagmamay-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated, isang Sorsogon-based company at kabilang sa top 15 most favored contractors ng Department of Public Works and Highways. Umakyat ang bilang ng mga nabakurang kontrata ng nasabing kumpanya, lalo na sa hometown ni SP Chis na Sorsogon, mula na magbalik siya sa Senado noong 2022. Hanggang 2025, naka-corner ng mahigit 5.1 billion pesos na kontrata ang kumpanya pagdating sa flood control projects. Binatikos ito ng ilang election lawyers at sinabing lalabag ito sa Section 95 ng Omnibus Election Code Nako! na nagsasaad na bawal tumanggap ng campaign donation ang isang kandidato mula sa isang individual o korporasyong may hawak na kontrata sa pamahalaan. Sa programang Mga kababayan, tanungin ko kayo. Noong 2022 ba, wala pa bang tinanggap na proyekto itong si Lubiano? Meron na pong proyektong hinahawakan mula sa pamahalaan, si Lubiano. Pagdating ng 2022 election, nagbigay po sila ng 30 million kay Chis Escudero. So ngayon, ano nga ba ang sabi ng Comelec? Ito po. Kwentang Billionaire News Channel, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia, pinapa-cross-check na ng komisyon sa kanilang Political Finance and Affairs Department kung sino-sino ang mga donor ng mga kandidato at kung lalabag ba ito sa mga probisyon ng campaign finance regulations. Nako We po. directed our Political Finance and Affairs Department simply because of course, we do not have any record as to who are the so-called contractors or those with the existing contracts, whether services or public works with the government. And because of the recent controversy, it brought into light Section 95, paragraph letter C of the Omnibus Election Code. Ayon kay Chairman Garcia, nananatiling hamon ng pagko-cross-check ng backgrounds ng contributors ng isang kandidato. Patay. Lalo na't hindi naman required na ilagay sa SOSE kung ano ang status ng kanilang mga negosyo o kung may existing contracts ito sa pamahalaan. Nako. Before, we can only find out whether the candidates are overspending or underspending. Kaya namin ma-determine kasi we can always compare documents. But as to going deeper, that is what we'll be needing from the public simply because we may not have that necessarily means or the documents as submitted may not be enough to determine culpability based on Section 95. Sakaling mapatunayang lumabag sa election regulations ang
ang isang naging kandidato, maaari siyang patawan ng election offense na may karampatang pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon. Patay. Para sa Agenda Weekend. Oh, Jowa kita nyo, mga kababayan? Ma'am Susan Vergara, hello po. Oh, kung mapapatunayan na si Chis Escudero ay lumabag sa Omnibus Election Code na dati ang kumilik daw ang sabi, yung overspending, pwedeng ma-disqualified itong mga kandidato. Ngayon, meron daw silang nasilip na ganito palang senaryo na yun palang mga kontraktor sa mga government project na nagdo-donate sa mga politiko, bawal daw yun. Kasi bakit? Ganito yan mga kababayan eh. Ito example ko sa inyo. Halimbawa ako si Kent Garcia. Tatakbo akong presidente. Ngayon, si Ramon Ang magbibigay sa akin 1 billion. Si Lucio Tan magbigay sa akin 1 billion. Si Henry C. magbigay sa akin 1 billion. Pag nanalo akong presidente, yung 3 donor na yan, nagbigay sa akin ng 3 billion lahat, yung mga tycoon na yan. Kapag magbenta yan sila ng illegal, hindi dumaan sa customs, hindi dumaan sa DTI, wala silang kaso. Bakit? Isa lang naman sabihin nila sa akin, di ba, nung tumakbo kang presidente, binigyan ka namin tag 1 billion. Sa pag gumawa kaming kabulastugan, quits na tayo. Di ba? Ganun ang sasabihin. Di ba, binigyan ka namin ng 1 billion nung kasagsagan ng eleksyon. So, bakit ngayon gumawa kami ng katarantaduhan, sisitahin mo kami? Babawiin namin yung 1 billion or else matanggal ka dyan kasi bawal yan sa Omnibus Election Code. Sobra-sobra ang binigay namin sa'yo. Diba? Yung utang na loob parang ano lang yan yung inappoint mo, tapos pag kinasuhan ka, hindi ka makasukasuhan kasi inappoint mo taga Supreme Court, inappoint mo taga Comelec, taga Ombudsman, wala kang kaso. Bakit? Appointed mo sila Utang na loob. Ang tawag doon credit inside. Diba? Bawal daw yung ganon mga kababayan at lalo na may connection pa sa gobyerno yung mga donor. Nako, ito pa mga kababayan para malinaw na talagang maririnig ninyo kung ano bang parusa ang kakaharapin o kalalabasan kung sakali man. Ito po, pakinggan nyo mga kababayan, galing po ito kay Arnold Clavio, kay Igan. Arnold Clavio. Ito po, pakinggan nyo mga kababayan. Code, bawal ba tumanggap ng political contribution sa contractor ang mga tumatakbo sa eleksyon? Yan po ay nakalagay sa Section 95, letter C ng Omnibus Election Code. Mas maganda pong sabihin na sila ay bawal mag-contribute sa isang kandidato, yung pong mga contractors ng pamahalaan at kahit na anong political subdivision o kung sino man yung merong kontrata sa pamahalaan, lalo na po kung ito ay public work. Anong parusa dito, Chairman? Election offense po ito na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong at maaari din pong maging dahilan ng pagkakakansela po ng mga lisensya o permit ng ating pong mga kumpanya na ito. Paano po Nako, elect na opisyal? Hindi ko po muna sasagutin, Igan, dahil alam ko, maaari may mag-question at mag-file ngayon sa COMELEC dahil sa mga development na ito. Okay. Maraming salamat, Chairman George Garcia ng COMELEC. Ingat po kayo, Chairman. Maraming salamat. kita ninyo? Kita nyo anong parusa ng mga nagdo-donate na mga kontraktor, matatanggalan ng lisensya. Hindi na sila pwedeng kukuha ng proyekto sa gobyerno. Yun namang kandidato, makukulong ng 6 na taon at matatanggal sa posisyon. Nako po. Sabi na din po yan kasi ni Attorney Romulo Macalintal, mga kababayan, na ganun po ang dadanasin. Ganun po ang dadanasin, mga kababayan. Kaya, naku, parang si Chis Escudero parang kinakabahan na ito, mga kababayan. Akala pa naman ni Chis, kakampihan siya ni PBBM. Pakinggan ninyo, ginawa ni PBBM sa kanya. Ito mga kababayan, magulat kayo dito. Binutata siya ni PBBM doon sa speech ni PBBM. Kita nyo kanina mga kababayan na parang binastos yata siya. Hindi ko alam kung pambabastos ba ni PBBM yun or real talk lang talaga ni PBBM yun. Ito mga kababayan, kita nyo dito. Wait lang, ito yung patungkol ito sa proyekto ng flood control ipapanood natin mga kababayan. Ito po yun. Wait lang.
Wait lang ha, mga Sa kababayan. kanyang na magsiwalat ng impormasyon tungkol sa mga kahina-hinalang kontrata sa flood control projects si Pasig City Mayor Vico Soto. At hindi lang basta pangalan ang ibinunyag niya, kundi ang koneksyon ng mga ito sa politika. Na ang mga kumpanyang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation ay kabilang sa top 15 contractors ng flood control projects sa bansa. Pagmamay-ari umano yan ng naging katunggali niya sa eleksyon na si Sara Diskaya. At hindi lang yun, may koneksyon pa raw ang mga kumpanyang ito sa St. Gerard Construction na matagal nang nakakasungkit ng mga government projects. Nako. Pinuntahan ng News 5 ang opisina ng mga kumpanyang ito. Nasa iisang gusali lang ang St. Gerard Headquarter, pero tikom ang bibig ng mga opisyal. Isa sa mga proyekto ng St. Timothy ang retarding basin at pumping station sa bahagi ng Estero de la Reina sa Binondo. 94 million ang halaga nito, pero ayon sa mga residente, hindi naman daw gumagana. Mga pandemic yan na ginagawa na yun. Hindi nga gumagana. Dito sa mismong kinatatayuan ko, nakalagay yung unang pumping station para sa flood control project ng Estero de la Reina. Pero ang kwento ng mga residente, never daw nilang nakitang gumana ang proyektong ito. Patay. Nadiskobring nakatenga lang at nasira pa ang ilan sa mga flood control projects sa Metro Manila. 'Di ba?